Hayop ka? Asawa ko tinalo mo? At ngayon ulitin mo pa kay Carol? Oras na malaman na may kinalaman ka sa pagkamatay niya. Sisiguraduhin ko pagbabayaran mo. I don't know what games they are playing. Pero kung suspect si Ronnie sa pagkamatay ni Joy at magkasama sila ni Wilfred that same day na namatay si Joy, paano tayo makakasiguro na hindi nga sila magkakonsyaba? Hanggat di ko nalalaman kung sino ang pumatay sa'yo. I promise you, Joy, I will find your killer. Kung nalaman na nila at nahack na nila yun, it means nothing stopping Wilfred from digging more dirt from you. Kulo naman nilang dalawa. Si Kuya Wilfred, si Kuya Dennis yung tinuturo as suspect. Tapos ito naman si Kuya Dennis, siya yung tinuturo. Pero alam mo, sa kanilang dalawa, si Wilfred ang may malinaw na ebidensya na talagang may something kay Dennis at kay Joy. Kanino ba talaga tayo dapat maniwala? Sino kaya sa kanila yung nagsasabi ng totoo? Hindi mawawala, hindi mababago, na ang alam ko lang ay magmahal sa'yo. Nahihirap. Ate, isipin mo si Kuya Wilfred, ang bintang niya ay may relasyon si Kuya Dennis saka si Joy. May photos pa. Tapos, ito naman si Kuya Dennis, balik sisi kay Ronnie saka kay Kuya Wilfred. Pareho nga silang dalawa. Tuturuan. Pareho nilang inilalayo ang duda sa kanila. Pero napapansin niyo ba? Hindi ba parang paiba-iba lang tinuturo si Kuya Dennis? Noon si Ronnie, ngayon naman si Kuya Wilfred. Ikaw naman, Tristan. Alam nga namang ituro ni Dennis yung sarili niya. Tsaka, pwede bang tumutulong lang maglatag ng facts? Di kaya ng possible suspects. Ito naman. Pero para mag-akusa na lang basta-basta nang wala namang matibay na ebidensya at yung mga kaibigan niya pa yung nilalaglag niya, hindi ba parang hugas kamay na? Pero alam mo, minsan may punto rin talaga si Dennis eh. May motibo naman talaga si Ronnie. At si Wilfred, kung talagang may one-night stand sila o affair ni Ronnie. Pero kung totoong may relasyon si Dennis tsaka si Joy, ewan ko. Alam mo, ang gulo nila magkakaibigan. Hindi ko na alam kung hanggang saan yung totoo eh. Ay, naku, Bes, ang gulo-gulo. Sila nagtataluhan. Pero di ba sinabi naman na ni Dennis na hindi totoo? Kaya lang kasi, kumpara kay Wilfred, nandyan yung bruhang Ronnie para magpatunay. Hindi kagaya ni Dennis. Wala na si Joy para mag-confirm. Pero alam nyo, kung usaping bandila pa rin ito, pareho silang red flag.
Hindi ko na alam kung anong tama. Pero hindi ko ginawa yun para makasakit. Gusto ko lang sabihin ng totoo. Sasabihin ko ng pagbalik ko ng Manila. Sasabihin ko na... Ikaw lang pala, pare. Kala ko magnanakaw eh. Makes sense, pare. Kasi magnanakaw ka naman talaga eh. Lagi mo na lang kinukuha ang lahat ng para sa akin. Si Joy. Si Carol. You're sick, Dennis. Ano yun? A shrine? An obsession? Relax. Bakit, pare? Masama bang magbigay-pugay ako sa isang babae na nagbigay kulay sa buhay ko? Nakita mo naman, di ba? Mayroon ng sariling altar si Carol. A special place. Katabi ni Joy. Eh yung phone dito. Yung voice message ni Joy. Nangyari yon the same day na nabuking ko siya. The same day na pinatay siya. Okay ba si Mami? Joy, sino yan? Nandun ka ba sa resort, Dennis? Pinuntahan mo ba si Joy that night? Who's there? Who's there? Napanood nating lahat that she was still alive when Carol left her to get help. Someone else killed Joy.
Was it you, Dennis? Ikaw ba ang pumatay kay Joy? Careful ka lang, pare. Ha? Grabe naman yung pag-accuse mo sa akin. Ano, pare? Madali lang naman tapusin itong mga usapin na to eh. Let's just kill all the speculations pointing at me. Starting with you! Alam ko, nahati ka sa nararamdaman mo, ate. Pero dapat mo na isipin yung susunod mong hakbang. Lalo na pagdating kay Kuya Dennis. Ayoko sana muna siya i-judge, Tristan. Kasi ang laki ng natulong niya sa atin. Sa akin. Pero kung talagang may relasyon sila ni Joy, rason ba yun para... Para magkamotibo siya. Motibo para saktan yung mga taong nasa paligid niya dahil pwedeng may kinalaman siya sa pagkamatay ni... Magagawa ba niya yun? Kasi kung talagang nagkamali si Dennis at may relasyon sila ni Joy, hindi ibig sabihin nun nagagawa siya ng krimen o masama siyang tao. Lalo na kung wala namang pinakita sa atin yung tao kundi kabutihan. Ate, gets ko naman. Pero wala rin namang masama kung mag-iingat ka sa kanya, diba? Kung huwag ka muna magtiwala ng buong buo sa kanya. Ayun na nga eh. Ayoko pa sana maniwala kasi kung totoo yun, ibig sabihin... Ano? Ibig sabihin, pinili ko na naman pagkatiwalaan ng isang taong nasisira na naman sa akin. Ate, at hindi mo kasalanan. Pero kaya nga dapat na mag-ingat ka na talaga. Kasi kung hindi totoo yung mga sinasabi ni Kuya Dennis, lahat tayo damay. Lalo na si Leah. Pinapapasok mo na naman sa buhay mo yung mga taong pwedeng sumira at manakit sa'yo. At sa anak mo. So it really was you, Dennis. Ikaw ang pumatay kay Joy? Wala akong choice! Iiwan niya ako! Tapos babalik siya sa'yo! Tapos magpapakamartis siya ulit! Pare, hindi ko na kaya. Hindi na ako papayag na nakawin mo siya ulit sa akin. Hindi na! Hayop ka! Hayop ka! Joy was still breathing, Dennis! And you killed her! I have my own reasons, okay? Huwag kang magagalit. Ha? Dahil wala kang karapatan. Sinave ko siya. I saved her from you! Hindi na ako papayag kung hindi lang din siya mapupunta sa akin. Mabuti pang hindi na siya mapunta kahit kanino. At least ngayon, magkasama na kami dito. Forever. Lord, sana matapos na po lahat ng gulo sa mundo. Sana po mas maging safe ng lahat. Walang away, walang masama. At sana palagi lang po kami masaya ni Nainay. Alam mo na siguro kung sino ang susunod na mawawala. Anak, may idadagdag ka pa ba? Sana po mas madalas kami magkasama nila Nainay at Supiti. Amen. Nay, hindi na po ba talaga tayo babalik sa dati? Yung one house lang po tayo. One family.
napaliwanag ko na to sa'yo dati. Kung sana ganun lang kasi kadali eh. Pero hindi kasi sa lahat ng pagkakataon mas masaya kapag magkakasama. Pero, Nay, love mo pa naman po si Super D. Anak, minsan kasi hindi sapat yung love. Hindi love ang sagot sa lahat. Kailangan din ng tiwala, respeto, ng tapang para harapin ang katotohanan. Nay, hindi niya naman po sinagot yung tanong ko. Do you still love or do you still care for Super D? Care? Oo naman. Alam mo, anak, kahit na hindi kami magkasundo ng daddy mo at meron kaming hindi pagkakaintindihan, hindi ko naman gugustuhin na mapahamak siya. Hindi mo na ako manaloko! Lalo na si Carol! Lalo ko sa totoo! Iya, daddy mo pa rin siya. Kahit anong mangyari, wala makakabago nun. Good night. Ay! Ano? Lilia, ha? Baka masugatan ka, anak. Anak, baka mabubog ka. Ganito, go back to bed na. Ako na bahala kumuha ng walis, ha? Sige po. Sandali na. Carol, please. Sagutin mo, please. Akala mo papabayaan kitang makalayo, Wilfred? No! Hello, Super D. Leah, I need to talk to your mom! Wait lang po. She went out of the room. Tayo na lang po magkwentuhan, Super D. No, Leah, I need to talk to her now! Bigay mo sa kanya yung phone, please! Okay po, I'll go to her. Salamat, Ate Telma. Sige, tulog na po kayo. Nay, si Super D po. Wilfred? Gabi na. Carol, papunta na ako sa inyo! Bakit ka pupunta? Carol, alam ko na ang lahat! Hello, Wilfred. Choppy ka. Nasaan ka ba? Hello? Hello? Ano nangyayari? Nay? Wilfred, hello? Hello?
Nay! Nay! Ano ba nangyari kay Super D? Nay? Tristan, parang may nangyayaring masama kay Wilfred. Ha? Tumawag siya sa akin. Choppy, pero sinabi niya papunta na raw siya dito. Tapos di ko na maintindihan. Ang ingay. Basta may narinig lang akong parang nabasag. Teka, ate, relax ka lang. Tinry mo na bang tawagan? Oo, pero hindi sumasagot eh. Tristan, hindi ako mapakali. Sige, ate, isi-check ko kay Amber, ha? Saglit. Ate, hindi rin sumasagot si Amber, pero tatawagan ko pa rin sila Ate Jeneline. Sabi niya papunta na siya dito, pero bakit hanggang ngayon wala pa rin siya? Eh, dapat tumawag na siya kung hindi siya pupunta. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Nasaan ka, Will? Bes, hindi maigpit na yung mukha mo. Bakit feeling mo ba may nangyaring masama kay Wilfred? Hindi yan. Tawagan mo na kaya si Dennis. Kasi mali mo magkasama yung dalawa. Di ba magkaaway yung dalawa? Nakita mo naman galit na galit si Wilfred kanina. Bakit naman sila magsasama? Eh, mali mo lang nag-uusap o ano man. Sir, ano pong nangyari dito? Tutulong sana ako eh. Kaso, walang tao. Nasaan yung driver? May sakay ba? Hinahanap ko nga eh. Siguro, tumalon. Pero sigurado ako, hindi pa nakakaluyo yun dito. Hanapin na natin. Tumawag na tayo ng pulis! Hello? Hello, Dennis. Nasaan ka? Carol? Nasa labas pa ako. Bakit? Are you okay? Dennis, nagkita ba kayo ni Wilfred? Simula nung pagkikita namin kanina, hindi na. Wala. Bakit? May problema ba? Kasi tumatawag siya sa akin kanina. Ang kaso, biglang naputol.
Tapos yun, hindi ko na siya makontak. Are you okay? Parang worried yung boses mo eh. Hindi ko lang kasi talaga alam kung bakit hindi ko siya makontak. Pwede bang sabihan mo na lang ako just in case? Sige. Whatever I hear, sasabihin ko agad sa'yo, ha? Make sure na balitaan mo rin ako, ha? Carol? Ha? Oo. Sige, thank you, Dennis. Ate, hindi pa raw umuwi si Kuya Wilfred, pero sabi ko kay Ate Jeneline, gisingin na si Amber. Pumunta na tayo sa presinto. Doon na lang tayo maghintay. Hindi na talaga ako mapakali. Opo, dito po kami sa may kalusugan avenue po. Nakalag na raw yung report natin. Pero magtatanong pa yung mga pulis sa ibang presinto kung may report din tungkol kay Kuya Wilfred. Pero tita, is this already a police matter? I mean, he's just been gone for hours. Maybe he's just in a bar somewhere. Pero papunta na nga daw siya. Tapos si ate biglang may narinig na ingay. Nakarinig ako ng basag ng salamin. Tapos puro mga kotse na, tunog ng makina, ganun. Tapos out of reach na bigla. Amber, ayoko mag-cause ng panic pero hindi lang talaga ako mapakali. Ma'am, may dumating po mga polis mula sa landanan. Ito po sila. Gandang gabi po. Nanggaling na po kami sa residente ng mga Santos. Pero ang sabi, nandito nga raw po kayo. Tungkol po ito sa isang kotse na nakarehistro sa pangalan ni Mr. Santos. Black SUV JBM 7893. Father ko po siya. And yes, that's his car. Ano po bang nangyari? May nangyari po kasing aksidente sa may highway. Asan po siya? Ano pong nangyari sa kanya? Sa ngayon po, ma'am, ongoing pa po ang search at verification. Wala pa pong occupant na natagpuan sa loob ng sasakyan. Wala pa pong official confirmation kung nasaan ang driver. Is that good news? I mean, hindi pa siya nahahanap. He can be somewhere safe, right? Hindi pa po natin masasagot hanggat di pa natin nahanap. Bakit wala pong tao sa kotse? Nasaan ho si Wilfred? Base po sa aming investigasyon, kung may kasama ang driver, sa impact na ganyang kalala, malamang sugatan din siya. Carol, papunta na ako sa inyo! Carol! Bakit ka pupunta? Carol, alam ko na ang lahat! Hello, ano nangyayari? Wilfred, hello! Then where could that be kung injured siya? Kung mapapansin po ninyo, may nakita rin kami tama sa likod ng windshield na posibleng galing sa bala. Nabaril ho ba si Wilfred? Hindi po namin makonfirm dito mismo. Ipapadala namin lahat sa ballistic examination of the vehicle. Kukuha na rin kami ng swabs at iba pang mga samples mula loob at labas ng sasakyan para matest kung may blood residue or biological traces. Sir, hindi ba mas nakakatakot yung wala siya dito? Kasi nandito siya pero sugatan? Tsaka sir, bakit ho biglang missing? We've deployed search teams sa paligid. Sa mga malapit na subdivisions, pati na sa drainage. Ongoing pa rin po ang search at verification. Kung nasa na ho ba si Wilfred? Paano o bakit ho ba siya nawala? Ito ba kami kumuha sa kanya? But who would do that? Ma'am, sir, dito po muna kami. Sige po, ma'am. Ano ba yan? Ano ba yan? Para saan ba yung bail kung parang naka-house arrest din pala ako? Nakainis. Oh my gosh, what to do? What to do, Ronnie? Ito. Businessman and Pearlphone CEO Wilfred Santos have figured in a car accident along a highway in Quezon City. His vehicle was found crashed against a post, but no one was discovered inside.
authorities have yet to confirm the businessman's condition or whereabouts. Police and rescue teams are now conducting a search in the surrounding area. No. No. Wait, this can't be happening. This can't be happening. Wait. Think, Ronnie, think. Think. Sabi ni Orly, stay inside. Pero... Oh my God. Wilfred. Maya-maya i-update na nila tayo. Kuya Dennis? Anong nangyari kay Wilfred? Kanina lang hinahanap mo siya sa akin. Teka, paano mo nalaman? Bes, katext ko kasi si Dennis habang kausap niya yung mga polis. Hindi ka nga daw niya makontak. Hindi ko napansin. Ma'am, sir. Initial findings po ng crime scene. Confirm po ng tama sa katawan at sa salamin ng kotse ay gunshot. At may nakuha ring basyo ng bala sa mismong kalsada malapit sa pinangyarihan. At base dito, may indikasyon na may taong nagtangka sa buhay ni Mr. Santos. No! Kailangan ko pong itanong, meron po ba kayong alam kung may nakaalitan o nakaaway si Mr. Santos bago ang insidente? Meron ho. Baka ako na yun. Aminado naman ho ako na nagkaroon kami ng argument ni Wilfred na nauwi pa nga sa suntukan eh. Meron kasing lumang issue na napag-usapan na nauwi sa initan ng ulo. Pero hindi naman ho lumalayo kasi naawat naman kami agad ni Carol eh. Marami na kaming naging away niyang si Wilfred. Pero kaibigan ko yan. Noon pa. Eh, nasaan kayo buong gabi? Kasabay ng insidente. After that, nag-run ako ng mga errands. Tapos meron akong kinausap sa telepono. Tapos, nakipag-inuman ako sa friend ko. Nandun lahat yun sa logs. Pwede nyo ring i-check yung CCTV ng friend ko. Chief, sa jewelry company ako nagtatrabaho. Hindi ako marunong magbasag ng windshield o kaya hindi ako magician para magpalaho ng tao. Sana ho, makita niyo yung kaibigan ko. Hindi kaya merong, ano tawag dun, yung foul play? Hindi kaya nakidnap si Sir o kaya may tinatakasan siya? Ano ka ba, Jeneline? Yan ka na naman eh. Kung makatahi ka ng kwento, wala ka namang pruweba. Kakanood mo yan ng drama sa cellphone mo. Te, sa lahat ng drama ng mga amo natin, hindi ko na kailangan manood sa cellphone. Pero mo hindi uso sa kanila yung aksidente lang. Lahat sa kanila, merong may plano, may gumagante, may nasasaktan, may naghihigante. Diyos ka, nakakaloka. Uy, tao sa likod. Hoy! Kayong dalawa, kanina pa ako dun sa bahay, nandito lang naman pala kayo. Katok ako ng katok, walang taong lumalabas. Tapos pag-alagala lang pala kayo? Nasaan si Amber? Hindi siya sumasagot sa tawag ko. Kumalma ka nga, ma'am. Wala si Ma'am Amber sa bahay. Then where is she? Nasa sila ni Wilfred? Nasa ospital ba? Nasa presinto? Sabihin niyo sa akin ngayon na. Hindi nagsisisihan yung dalawa. Tama ka na, Ma'am Ronnie. Hindi mo na kami mauuto. Tumigil ka na. Hindi na tayo bate. Lalo na ngayon, alam namin na posible may kasalanan ka sa pagkamatay ni Ma'am Joy. Hay, huwag kami. Halika na, umuwi na tayo. Hoy, kayong dalawa. Sasabihin niyo sa akin kung nasa presinto, ospital sila pumunta ngayon na. Ayoko. Ayaw mo? Sige, bukas may headline na. 2 katulong patay sa hit and run. Hindi na tayo. Halika na. Sa mundo. Hoy! Dennis, salamat.
sa pakikipag-cooperate mo sa mga pulis. Buti, pinili mong maging honest sa pagsabing nag-away kayo ni Wilfred. Kahit na alam mong pwede kang paghinalaan dahil doon. Totoo naman na nag-away kami ni Wilfred nito lang eh. Pero Carol, hanggang suntukan lang at sigawan ang kaya ko. Late na rin, kuya. Baka kailangan nyo na rin akong magpahinga. Kaya na namin dito. Ay, hindi. Dito lang ako. Hindi ako aalis. Hindi ko kayo iiwan. Baka mamaya may marang mangyaring update eh. Gusto ko ring marinig agad. Kaibigan ko pa rin si Wilfred. Mahirap din naman na nasa bahay lang ako tapos nandirito kayo lahat. Nag-aalala. Ano ba nangyari doon? Bes, nakwento mo na ba kay Dennis yung mga sinabi ni Wilfred bago nakat yung tawag? Meron ba siyang nasabi? Nakat yung tawag, yun lang ang alam ko, sabi mo. Ano pa bang ibang sinabi niya? Wala ako ibang narinig kundi papunta na siya. Choppy yung line. Tsaka naputol nga. Yun lang? Bakit? May alam ka bang dahilan kung bakit gusto niya makipagkita? Hindi. Nagtatanong lang ako. Baka kasi meron tayong makuhang maliit na clue o kahit ano na pwede nating sabihin sa mga pulis. Maya-maya tatanungin ulit kami ng mga pulis. Nasabi ko na rin sa kanila yung ongoing murder case ni Joy. Inaalam nila kung may connection yan dito. Nasaan si Wilfred? Anong ginawa niyo sa kanya? How could you let this happen to him? Kayo ang may kasalanan kung bakit ito nangyari kay Wilfred. Ano bang narinig mo? Bakit parang alam na alam mo kung ano nangyari kay Wilfred? Baka naman ikaw ang may gawa nito kay Wilfred. Ang tanga ko naman tulad mo kung yun yung gagawin ko. Kung hindi niyo siya pinabayaan, hindi ito mangyayari kay Wilfred. Carol, ano bang ginawa mo? Ha? You're the reason why he's in danger. Ronnie, please. Hindi porket nakapagpiyansa ka lang eh, malaya ka nang gumawa ng gulo ulit. At least hindi ako plastic katulad niyo. May pa-concern pa kayo ngayon? Pero lahat kayo, tinalikuran niyo si Wilfred bago nangyari lahat ng to. Gusto mong manatili dito? Manahimik ka! Tita Ronnie, stop making a scene. You're not helping. Tama na po yan. Dito palengke. Resinto po ito. Pamilya lang ang pwede nandito sa loob. Ako po anak niya. Asawa ho niya ako. Dating asawa. Dating asawa gamit ang peke mong pangalan. Tandaan mo, nullified ang kasal niyong dalawa. Eh, ikaw, ex ka lang. Kabit ka. Hindi ka pamilya. Ina ako ng anak ni Wilfred. Sige na. The rest pwede na lumabas. Fine. Maghihintay ako sa labas. Pero makikita niyo, ako lang ang totoong nagmamalasakit kay Wilfred. Ronnie, pwede ba tumahimik ka na nga? Ma'am, tara na po. Hindi pa namin masasabi na officially missing person si Mr. Santos hanggat wala pang 24 hours. Unless may matibay na ebidensya ng foul play. Pero dahil sa may nakita kaming bala at gunshots sa sakyan, iba ang turing dito. May posibilidad na abduction. Baka nakidnap siya. It's one of the possibilities, ma'am. Pero dahil hindi pa siya nakikita, dalawa ang pwede mangyari. Maaring buhay siya, pero hawak siya ng masasamang loob. O maaaring sugatan siya or helpless o iniwan na lang kung saan. Sa mga ganitong sitwasyon, bawat oras na lumilipas,
mas tumataas ang panganib. Diyos ko. Bakit ba nangyayari sa kanya to? Ano ho bang pwede namin gawin? Paano ho kami makakatulong para mahanap si Wilfred? Sa ngayon, ang may tutulong niyo po is keep your communication lines open. Dahil kung kidnappers nga po ito, tatawag sila. Alam mo, kung talagang they value your worth, lalo na ni Carolina, bakit nandito ka sa labas? Because I know my worth. Unlike some people na gustong gawing circus ang presinto, gusto ko lang naman makasiguro kung okay na si Wilfred eh. Kaibigan ko pa rin yun. Kahit na magkaaway kami ngayon. Concern pa rin ako sa kanya. Concern? Maybe for Carol's love yung concern na yan. Tell me, ano ba nakukuha mong kapalit sa pagiging bantay sarado mo sa kanya? I'm sorry, Ronnie, ha? Pero rasyonal lang tayo dito. Aksidente lang dapat yung nangyari eh. Pero hanggang ngayon hindi pa nakikita si Wilfred. Mukhang may foul play. Ingat ka, ha? Baka mamaya, sa'yo na naman isisi ang lahat ng ito. Ako na lang ba talaga ang sisisihin niyo? Ako na lang ba lagi ang target niyo? You know what? I get it. I get it. Ikaw, ever supportive. Ang linis-linis mo, ang safe mo kaagad. Na nakakainis na. Alam mo rin, kung insecure lang ako, may isip ko, you're not just protecting Carol. You're protecting something else. I just know my place and when to keep quiet. Learn to act smart, not desperate. Kakapi lang ako, ha? Want anything? If you plan to stick around, mukhang matagal-tagal pa yung paghihintay mo dito sa labas. So, might as well get comfy. We can trust you, right? You will help us. Makikita namin siya ulit. Makakaasa po kayo, ma'am. Gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya. Nawala siya, naggalit ako sa kanya. Hindi kami nagkaayos. Kailangan namin magkita at magkaayos. Hindi siya pwede mawala. Hindi ko yata kakayanin ko ang huling alaala niya sa akin. Hindi pagmamahal kundi galit. Hindi yakap kundi away. Paano ko yun ang pinangahawakan niya habang nasa panganib ang buhay niya? Ako rin. Puro hate and anger yung pinaramdam ko sa kanya these past few days. No, those can't be my last moments with him. No! No! Makikita natin ang daddy mo. Mahanap natin siya. Hindi siya papayag na yun ang huli niyong alaala sa isa't isa. Paano, Carol? Convoy na lang tayo? Para safe kayong marating sa bahay. Marami naman kami, Dennis. Tatawagan na lang kita kapag nakauwi na kami. Sige. Good night. Good morning pala. Ingat kayo. Bakit ka kaya pupuntahan ni Dad? Maybe he wants to tell you something. Amber, ang totoo. Meron pa akong narinig dun sa usapan namin. Alam na raw niya yung totoo. Totoo? Anong totoo? Tungkol saan? Totoo tungkol saan at tungkol kanino?
Hindi ko nga alam eh. Kasi bigla na lang naputol yung tawag. Marami kang kailangan ipaliwanag sa amin. Basag ang windshield, gunshot, shell casing sa kalsada. At may nagsabi na nag-away kayo ni Dennis Galve bago ang aksidente. Kukwento mo sa akin lahat kung sino may gawa sa'yo nito. Mamatay ka na, Wilfred. Kasabay ng mga ito, magsama-sama kayo sa impyerno. As of now, declared na pong missing si Mr. Wilfred Santos. Lumagpas na po kasi ng 24 oras nang uli siyang makita. Paano yung angulo na baka po may dumakip sa kanya? Wala pa pong indikasyon ng kidnapping. Walang ransom calls. Kung walang ransom, ibig sabihin, hindi pera yung habol. Dad would call kahit papano kung okay lang siya. Hindi siya ganito eh. Hindi siya basta mawawala nang walang pasabi. And with all the gunshots, he may be injured. How can he be safe kung walang kumuha or tumulong sa kanya? Mahanap din natin siya, ha? Malalaman din natin ang totoo kung ano talaga nangyari sa kanya. Pero wala na ho ba talagang paraan para mapabilis ang paghahanap niyo kay Wilfred? Wala pa rin? Ni Bangkay, wala! Nabaril ko siya! Sigurado ko hindi makakalayo. Unless, superhero siya. O merong isang gagong tumulong sa kanya. Bakit ba hindi pa siya nakikita? Mahirap pakipagsabayan. Mahuhuli tayo niyan. The police are still searching the area. Alison, mauunahan na tayo ng mga pulis. Ano to? Ha? Nagtatago lang siya? Can you please control your tone? Hindi nakakatulong na... Anong control? Ako na nga itong niloloko eh. Ginawa kong lahat para mawala siya. Ano to? Anytime susulpot siya dito bigla. Pwede ba? Tawagan mo na lang ako ulit kung meron ka ng magandang balita. Kalma ka lang, Dennis. Ha? Kalma ka lang. Pigilan mo lang ang sarili mo. Huwag mo munang ipakita sa kanila na ganito ka. Yan. Hindi lang. Kailangan makita ni Carol na mabait ka at ikaw lang ang maaasahan niya. Gwapo lang. Magwapo lang muna tayo. Pasensya na. Hinanap talaga kita. Ilang taong ka nakatutok sa kaso ni Joy. Kabisado mo lahat ng detalye. Kahit tinanggal ka, hindi ka pa rin tumigil. Napanood ko sa balita. Not guilty si Carol. Tapos ngayon, si Veronica Pineda ang nakasalang. Siya nagpalayo sa akin sa kaso. Pero kahit ganun, duda pa rin ako na siya ang pumatay. Parang may hindi kami nakikita. May nawawala. Kung sa police investigation ka kaasa,
Mabibitin ka. Meron akong kilala. Discreet. Mga dating kasama ko sa serbisyo. Kung gusto mong ipagpatuloy na hanapin ang katotohanan, sa labas ng korte, sa likod ng mga official records, sila makakatulong. Private investigator yan. Matagal ko nang pinagkakatiwalaan. Hindi matatakot sumilip sa mga bawal silipin. Tama ang hinala ko. Hindi lang si Ronnie may kinalaman sa nangyari kay Joy. Kung sino man yun, siguradong malapit yun sa inyo. Carol. Santiago! Santiago! Mr. Santos! Mr. Santos! Santiago! Ano nangyari sa'yo? Bakit dito ako dumiretso? Dapat tali ka sa ospital! Wag ospital! Walang ospital! Si Carol! Nasa panganib siya! Kailangan niya ng tulong! Kamel! Kamel! Si Carol! Ano nangyari sa kanya? Tayo! Si Carol! Diyos ko! Nasa panganib si Carol! Kailangan ko siya makontak! Sige. Magpahinga ka na muna. Magpalakas ka. Sana may oras ka pa. Wow! Talagang laging present, no? The ever-loyal Dennis. O baka naman dapat Dennis the Menace. Kasi kahit saan ka pumunta, laging may gulo. Hindi kita papatulan to, Deo. Oh, wow! Nagpapapigil. You know what? E di confirm mo na lang. Kayo ni Carol. Alam niyo kung nasan si Wilfred, no? Alam mo kayong dalawa, napaka-perfect niyo talagang tandem. Siya yung drama queen, tapos ikaw yung fixer. At syempre, kailangan lagi kayong present sa investigation para kunwari wala kayong kinalaman. Tumigil ka na. Hindi to laro. Baka naman, Dennis, ikaw lang ang may reason. Kaya may mga ganito mga gulo. Para mawala yung kaagaw mo kay Carol. Ronnie, tama na yan. Huwag mo na ginugulo si Dennis. Siya na lang ang tumutulong sa amin. Ano ba, Carol? Si Dennis ang pet peeve of the day ko ngayon. Oh, ano na, Dennis? Alam mo, lapdog ka lang ni Carol eh. Tsaka asa ka pa. Kahit ano pa ang effort mo, hindi ka pa rin pipiliin. Nakikita ko na eh. Lahat ginagawa mo. Halos isakripisyo mo yung sarili mo, pero in the end, wala pa rin. Ay, yung mga pinipili mong mahalin, they will always choose someone else over you. Because the truth is, you're such a loser. Dennis, inaasal ka lang niya. Bakit? Ha? Assumption ko lang yun. Guilty ka ba, ha? Totoo ba? Na-hurt ka? Ano pa? Bitawan mo ako! Oh, dito mahimik ka na kasi! Isa pang salita mo, sa bibig mo mismo ako magsisimula. Bakit? Anong gagawin mo, ha? Alam mo, kitang-kita ko sa mga mata mo, natatakot ka. Bakit? Kasi guilty ka! Hoy! Tara! Isa pang salita mo, isa pang paratang mo, pagsisisihan mo. Dennis, hindi ka ganito. Tama na. Nabigla lang ako. Sumusobra na kasi siya eh. Hindi na ako nakapagtimpi. Pasensya na. Alam mo, ikaw yung sumusobra na. I'll file a complaint against you. Buti na lang nasa presinto tayo. Kitang-kita niyo naman, di ba? Sinaktan niya ako. I-file niyo na. Sinaktan niya ako, kaya dapat may kaso siya. Kalma lang po, ma'am. Ini-encode na po natin. Pero may nagsasabing, kayo ra pang una ng asar. What? Eh, sinaktan niya nga ako eh. He grabbed my face and then pushed me. Malinaw yun, physical injury. Kaya dapat nga may kaso siya. So file it right now. I'm sorry for the spectacle, sir. Client ko kasi to. Mahilig siyang gumawa ng eksena sa publiko. Ano?
Orly, lawyer kita. Kaya dapat kakampi kita. Paano kita i-defend? Kung sinabihan na nga kita na magkulong ka muna sa bahay, huwag kang makigulong at huwag kang lalabas ng bahay nang hindi nagpapaalam sa akin. And here you are. I am the victim here. Sinaktan niya ako. Ikaw dapat yung magalit para sa akin. Yes, Ronnie. I'm very mad. Mostly at you. You do not listen. You make my job difficult every day. Ma'am, out on bail po pala ang main case nyo. Minomonitor po kayo ng korte. Ngayon, eto, nasasangkot na naman po kayo sa ibang gulo. Pag napatuloy po kayo sa ganyan, pwedeng ma-revoke ang bail nyo. Ako pa ngayon may kasalanan? Ako na nga itong nasaktan. Ako pa yung matatanggalan ng freedom? Exactly. So next time you want to keep your freedom, stop acting like you've already lost it. Dennis, naiintindihan ko yung galit mo. Alam kong matagal ka nang nadidismaya kay Ronnie. Pero yung ginawa mo... Madala na kasi ako, Carol eh. Lahat ng kasinungalingan niya, lahat ng paninira, hindi ko na kaya eh. Pero Dennis, iba yung nakita ko sa'yo kanina. Hindi kita nakilala. Alam mo, Carol, minsan, kailangan nating ipakita sa mga kagaya ni Ronnie. May hangganan din yung mga kalokohan nila. Sermon pa kayo dyan. Dennis, babagsak ka. At sisiguraduhin kong makukulong ka at mabubulok ka sa kulungan. Tama na ho, Ma'am Ronnie. Uulitin ko lang ho ang sinabi ng kasama ko sa inyo sa loob. Out on bail ka lang. Isang gulo lang at pwedeng bawiin ang kalayaan mo. At ikaw naman, pwede ka masampahan ng physical injury. Lahat ng ito ay side complex lang. Nawawala si Mr. Wilfred Santos at yun ang dapat tutukan. So stop creating distraction. Umuwi na lang muna kayo at magantay ng official updates. Amber, nakita mo ba kung paano kumilos si Kuya Dennis kanina? Diskumpiyado ako sa mga taong ganun eh. Yung konting tukso, halos malakit na. Pero mabait si Tito Dennis. He's been a good family friend to us. Yun lang naman sila nagkagulo ni Dad eh. And yung nangyari kanina with Tita Ronnie, baka nadala lang siya sa init ng ulo niya. Besides, who wouldn't lose it pagdating kay Tita Ronnie? Eh, Amber, kaya naman ganito yung tingin ko sa kanya kasi parang may tinatago siya eh. Bago mawala si Kuya Wilfred, hinarap niya mismo si Kuya Dennis. May mga pictures siyang pinakita mula sa private investigator. Pictures yun ng... Pictures ng tito mo kasama yung mama mo. Excuse me? My mom with Tito Dennis. That's ridiculous. I mean, she wouldn't even look at him twice. In-accuse ng daddy mo na si Kuya Dennis ang naka-affair ni Ma'am Joy. Yun yung sabi ni Ate Carol, pero nag-deny naman... You know what, Tristan? Ang bilis niyo magsabi ng chismis. Pero yung family namin, we deal with facts. Not just some photos na pwedeng AI-generated lang. Maybe someone's still trying to manipulate us all. Pero hindi nagka-affair si Mom at si Tito Dennis. What? Si Dennis yung mystery lover ni Joy? No! My mom didn't have a lover. Of course she did. At alam mo yun ang dad mo. Ronnie, hindi ka na talaga mapigilan. Ronnie, let's go. Enough of this. Sandali nga lang. Gusto ko lang klaruhin yung narinig ko. Si Dennis at si Joy? Totoo ba? Sure ba na si Dennis yung guy? Hindi nga sabi. Hindi yun magagawa ni Mom. Oh, Amber, I'm sorry, sweetheart. But as I've said, she did have a mystery lover. At alam yun ng dad mo. Dahil siya mismo yung nagkwento sa akin nung kami pa. Ihatid na kita.
Hindi, sasabihin na lang ako kay Tristan siya ka Amber. Puntahan ko sila sa parking. Eh di, ihatid ko na lang kayong lahat. Eh, kotse kami. Okay kami. Mag-text na lang tayo. Eh di, kahit hanggang sa parking lang. Dennis, kaya ko na yung sarili ko. Hindi naman kasi ako mapapalagay na magpupunta ka lang doon mag-isa. Especially after what happened. Hindi pa natin nakikita si Wilfred. Kaya mas maganda siguro na magdoble ingat tayo. Now it makes sense. It makes sense. Of course, it's Dennis. Kaya pala kanina, halos patayin niya na ako dahil na-trigger ko siya for some reason. Hindi to tungkol sa'yo. Of course, this is about me. Ako ang accused ngayon na pumatay kay Joy. Well, in reality, mali kayo ng direksyon. You know what? Maybe the danger has always been close. As in, nasa tabi-tabi niyo lang. Hoy, Carol, kung hindi ka ba naman tangang babae ka, so alam mo na pala na may affair si Dennis at Joy bago siya pinatay? Amber? Alam niya na in denial lang siya katulad mo o di kayo nagtatanga-tangahan. Ako yung dinidiin nyo? Ako yung latest na binansagang pumatay kay Joy? Pero hindi mo magets-gets na ang taong puprotekta sa inyo ngayon ang matagal na may kasalanan. Ronnie, tumigil ka na nga. Kung makapagsalita ka para bang lahat ng tao may kasalanan maliban sa'yo. Bakit? It makes sense, di ba? Think of it. Si Dennis yung lagi nasa tabi niyo. Si Dennis yung nagsabi na ako yung pumatay. At siniraan pa niya mismo si Wilfred na kaibigan niya. And remember, Carol, halos patayin niya na ako kanina dahil nga guilty siya. Ronnie, pwede ba wag mo kaming gawing palabas? Kung may problema ka, dalhin mo sa korte. Aminin mo. Nagdududa ka rin, di ba? Kitang-kita ko sa mga mata mo. Carol, walang basya ng lahat ng sinasabi niya. Lahat puro intriga. Ronnie, enough drama for one day. Tara na. Carol, mag-ingat ka. Dennis is everywhere. Nasa likod mo, nasa tabi mo. At kung siya nga yung mystery lover ni Joy, well, mas mahusay at mas matalino siyang ahas kesa sa akin. And obviously, gagawin niya ang lahat para pagtakpan at protektahan niya yung sarili niya. Attorney, let's go. Mas makabubuting ipaalam na natin to sa mga kasamahan mong mga pulis. Hindi ba delikado kung tayo-tayo lang? Hindi pa. Kung i-report ko to agad, baka mas mauna pang marinig ng kalaban kaysa dun sa mga taong pinagkakatiwalaan niya. Pero sino bang kalaban niya, Tiago? Sino ang taong pwedeng gumawa sa kanya ng ganyan? Malapit ko lang malaman. Confirmation na lang at proof of evidence. Sinaktan niya si Ronnie? Kahit gusto ko sabihin, buti nga sa kanya. Mali pa rin yun eh. Hindi dapat nananakit ang lalaki sa babae. Tama po kayo, Manang. Isa pa, sa mga biglang kinikilos ni Dennis, tapos yung mga paratang ni Ronnie, parang nagme-make sense lahat eh, kahit na ayoko eh. Alam kong hindi dapat eh. Kumusta kayo ni Dennis pagkatapos nun, Carol? Ayun, pinapakita ko po sa kanya na pinagkakatiwalaan ko pa rin siya. Pero sabi ko magpahinga muna kami. Pareho naman kami napuyat kakaintay ng update dun sa presinto eh. Manang, parang ayoko po muna siya makita. Ibang Dennis yung nakita ko. Nakakatakot. Bes, may bisita ka.
May pasalubong ako para sa inyo. Nasaan nga pala si Leah? Meron din akong pasalubong para sa kanya. Dennis, sobra-sobra naman to. Tsaka diba, sabi natin magpapahinga tayo. Hindi mo man lang ba tatanggapin ito? Hindi mo man lang ba ako paupuin? Parang di naman ako welcome na dito. Dennis, upo ka. Upo ka. Pasensya na magulo, ha? Dito, upo ka dito. Ayusin lang namin to. Tulungan na kita. Sige. Ano to? Camera? Cabinet to sa dollhouse ni Leah. Bakit may camera dito? Bakit may camera dyan? Dennis, ikaw ang nagbigay nitong dollhouse kay Leah. Hindi ba dapat ako ang magtanong sa'yo? Bakit may camera dito? Carol, ba't ko naman lalagyan ng camera yung dollhouse ni Leah? Regalo ko nga sa kanya yan. Tsaka, ako rin naman yung mapapahama kung malalaman mo, di ba? Sandali. Di ba dumadalaw dito si Wilfred? Baka naman siya yung naglagay ng camera dyan. Kinamit pa yung regalo ko para matyagang kayo. Pwede nga rin naman yun. Tsaka, bes parang madali lang naman mag-install ng camera. Baka nga din para mas tokay ni Leah. At saka, tingnan mo ha. Sino bang makikinabang kung magdududa ka sa akin? At saka hindi ako yun, Carol. Well, kung sino man ang naglagay nito, his or her surveillance stops now. There. Wala nang pwedeng magmatsyag sa inyo. Simulat sa pool pala, may nagmamatsyag sa atin gamit yung dollhouse. Siyempre si Kuya Dennis yun. Sino pa ba? Uy, pero pwede rin namang si Wilfred. Pero bes, pwede ko yung tignan in a good way, ha? I mean, baka kaya niya nilagay yun kasi para protektahan kayo. Di kaya para i-check si Leah, para ma-make sure na ligtas ang lahat. Diba? Kaya, baka pwedeng si Wilfred nga. Nauuso na raw ito ngayon eh. Yung nanny cams and pet cams. Naisip ko lang pwede natin ito ilagay kay Leah para makita natin kung paano siya binabantayan ng iba. No, Caro. Ayoko ng CCTV sa loob ng bahay. Ayokong lagi may nakatingin. Caro, lang bahay dapat isang sanctuary. Hindi parang isang kulungan na may camera sa bawat sulok. Hindi papayag si Wilfred ng ganun eh. Ang stand niya, ang bahay, dapat sanctuary. Hindi kulungan na may camera. Yung si Dennis, laging nandyan. Carol, mag-ingat ka. Dennis is everywhere. Nasa likod mo. Nasa tabi mo. Kung talagang si Dennis nga, ibig sabihin, matagal na niya akong minamatyagan. Siguro naman wala na ibang camera dito, no? Paano, Carol? Kung meron pa, hindi ba mas delikado? Tumawag na lang kaya tayo ng pulis. Mag-report na tayo. Ate, wala rin ho sa taas. Tsaka, Manang, ano naman ho i-re-report natin? Wala naman tayong matibay na ebidensya na si Kuya Dennis nga yung naglagay. Pati pantry, chinek ko na. Wala rin dun eh. Okay naman dun. Si Dennis. Hello, Dennis? Oo, naimpacho ako dun sa kinain natin kanina. Ang dami. Magpapahinga na lang ako tonight, ha?
Gusto mo ba bisitahin kita bukas? Meron akong alam na magandang gamot sa tiyan. Hindi, Dennis. Ayos lang ako. Magtawagan na lang tayo. Ikaw, magpahinga ka na rin. Sige, bye-bye. Bye. Ate naman, bakit ang bait mo pa rin sa kanya? Oo nga, parang wala lang nangyari. Mas magiging delikado kung aawayin ko siya o kukumprontahin ko siya. Paano kung si Dennis talaga ang nasa likod ng nangyari kay Wilfred? Pag nalaman niya na naghihinala ako, baka lalong mapahamak si Wilfred. Pati tayo. Kailangan natin makita kung hanggang saan ba aabot ang mga kilos niya. At kung ano pa ipapakita niya. Lalo na, wala naman tayong matibay na ebidensya laban sa kanya. Eh di, magpapanggap ka na buo pa rin yung tiwala mo sa kanya. Hindi ba delikado yun? Tristan, wala na akong maisip na ibang paraan. Di ba nga sabi nila, keep your friends close and your enemies closer. Eh kung siya talaga yung kaaway, wala tayong ibang makukuha ng detalye. Kung ano ba talaga nangyari kay Wilfred at kung nasa na ba talaga siya. Ma'am Amber? Yes! Ano po ba kasi hinahanap nyo? I don't know. Kahit ano. Something na magsasabi niyo kung totoo ko ba itong pamilyang to. I don't know them anymore. Si Dad, may affair. Si Mom may tinatago rin. Lahat sila, puro kasinungalingan. This family is built in crimes and lies. How am I supposed to live with that? How? Lahat ng akala kong totoo. Fake pala. Yung pagmamahala nila, kasinungalingan. Yung mga pangako, wala lang. Ano bang klaseng pamilya to? May affair si Dad, may sikreto si Mom, pinatay pa siya. All these lies. And now, my own dad is missing. Hindi ko na alam kung paano pa ako maniniwala. Hindi ko nga alam kung ano ba yung totoo. Eto ba? Si Dad? Si Mom? Si Dad? Asan ba siya? I don't know anymore. Tell me, how do I live and deal with all of this? Anak, gabing-gabi na. Bakit gising ka pa? Nay, ba't ganon? Hindi po nagre-reply si Supidi sa mga messages ko. Kahit calls and video calls, hindi pa rin po siya dumadalaw. Nay, is he mad at me? Anak, of course not. Nasa conference lang ang Super D mo. Out of the country. Kaya hindi ka niya masagot. Pero Nay, dati po nasa US po ako. Eh nandito po siya. Pero nakakasagot naman po siya. Anak, may problema sa signal yung hotel nila. Nakausap ko siya kanina. Sinabi niya sa akin. Pero kinakamusta ka niya and he says he misses you. I also miss him a lot po, Nay. Babalik naman po siya kaagad. Kasi po, Nay, pagbalik niya, can we have more family bonding po? Oo naman, anak. Magbabanding tayo pagbalik niya, ha? Gusto ko na mag-sorry sa lahat ng ginawa ko. Anong karapatan mong hilingin sa akin ang isang bagay na pinagkait mo sa akin noon? Promise, anak. Pagbalik ng daddy mo, ayusin natin ang lahat. Promise. Basta bumalik lang siya.
Chief, alam ko po sinabi niyo wala pa kayong balita pero pupunta pa rin po ako. Gusto ko po mismo makita yung galaw ng kaso. Carol, good morning. Thanks. I just wanted to check on you. Sabi mo kasi kagabi, masakit ang tiyan mo eh. Teka, check nga natin kung okay na. Dennis, okay lang ako. Salamat. Diba sabi ko magtawagan na lang tayo? Di mo naman kailangan pumunta dito palagi. Di naman to abala. Gusto ko lang talagang makasiguro na okay ka. Carol, bakit parang natatakot ka ba sa akin? Bakit naman ako matatakot sa'yo? Dennis, ano ka ba? Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Sa tingin mo ba, makikinig ako sa Ronnie na yon? Hindi talaga dapat. Alam naman natin na puro kasinungalingan lang yung babaeng yun eh. It's just that para talagang merong nagbago sa'yo eh. Sa stress siguro ng mga nangyayari. Kaya siguro parang nag-iiba yung kilos ko. Nawawala yung tatay ng anak ko. Kahit sino naman siguro maapektuhan. Kahit ikaw. Di ba magkaibigan pa rin naman kayo? Oo naman. I understand. Alis ka ba ngayon? Dadaan lang ako sa presinto. Atid na kita. Nakita mo ba yung sinasabing dump account ni Mom? Anong username? I just want to see it for myself. Hindi ko nakita eh. I can't believe this is happening. Dad betrayed us. And now pati si Mom. But Tito Dennis pa. Akala ko talaga all this time we're a happy, normal family before Mom died. Akala ko pa nga ako yung makakasira sa family namin because I feel like I don't deserve them. Pero sila pala tong ang daming tinatago. And now, Dad's gone. Missing. Ang dami kong gustong itanong sa kanya, pero wala siya. Hindi ko na alam kung ano yung una kong iisipin eh. Kung nasan ba si Dad, or kung paano nila natago lahat ng to sa akin. I don't know anymore. I just want him back. Amber, uuwi din si Kuya Wilfred. Kailangan mo lang magtiwala. Okay? At saka yung mga issues nyo, hindi man sila yung inaakala mong pamilya. Pero Amber, mahal na mahal ka nila. Yun ang importante. Hindi yun magbabago kahit man na may mga mali silang pinili. So confused. I just want him to come back home. Alive. Kahit nagalit pa rin ako sa kanya for all his faults, for all the damage he has done. At the end of the day, I still love him very much. Nakakalungkot. Nakakadismaya. Hanggang ngayon wala pa rin tayong naririnig tungkol kay Wilfred. Parang nakakawala na ng pag-asa eh. Dennis, nagkita ba kayo ni Wilfred? Simula nung pagkikita namin kanina, hindi na. Whatever I hear, sasabihin ko agad sa'yo, ha? Make sure na balita mo rin ako, ha? Carol?
Dennis, nasaan ka nung gabing na-aksidente si Wilfred? Nung tumawag ako sa'yo? Lumabas ako with a friend sa bahay nila. Bakit? May problema ba, Carol? Iniisip ko lang, Dennis, sa lahat na nangyaring gulo, ikaw ang laging nandyan. Minsan, Dennis, naiisip ko, meron ka bang mga ginawa na kahit mahirap, tinuloy mo dahil gusto mong proteksyonan ang sarili mo? O kaya ako? Carol, yung alam mo lang, walang limitasyon yung mga kaya kong gawin para sa'yo. Kahit ano pa yan, kahit gaano kabigat. Basta ligtas ka. Ako nang bahala. Si Carolina Astor, unang inakusahan sa pagpatay kay Joy Santos. Nagtago, nagpanggap bilang si Lorena Herrera. Naging asawa ni Wilfred Santos sa dating asawa ni Joy Santos. Nakalaunan, napatunayang not guilty. Itong si Ronnie, may di umanong kaugnayan dito kay Wilfred na laging sangkot sa mga gulo. Siya ang nadidiin ngayon. Ito si Joy Santos. Siya ang nawala ng buhay. Siya ang nasa gitna ng lahat ng to. Tapos ngayon ito, Dennis Galve. Kaibigan. Kaibigan daw. Pero bakit meron siyang litrato na ganito kasama si Joy Santos? At ngayon, halos araw-araw magkalapit sina Carol at Dennis. Lagi siyang nakabuntot sa babae. Anong alam natin sa Dennis na yan? Anong pwede pa niyang gawin? Hinayaan mo pa kasing samahan kaya yan tuloy. Hindi ka mapakali. Nakatakot na kasi Manang eh. Bigla na lang siya sumusulpot nang hindi naman siya imbitado. Tapos, mas nagiging malambing, galante. Tsaka mas malala yung pagbantay niya sa akin ngayon. Hindi ko alam kung nagiging overprotective o... Nakukuha ko naman ang punto mo. Pero, sapat na ba na ebidensya yon para sabihin na may kinalaman siya sa pagkawala ni Wilfred o kaya sa pagkamatay ni Joy? Hindi ko alam eh. Pero kailangan makahanap ako ng ebidensya laban sa kanya na hindi niya babalik ta rin. Kasi palagi siyang may sagot. Lagi may depensa. Alam mo, kung kinukutuban ka, huwag mong baliwalain. Botong-boto pa naman ako kay Dennis. Alam mo yan, Manang Pilar. Kaya lang, bes, parang nagkamali ako ng pagtingin sa kanya. Alam mo, kung may taong makakapagsabi sa akin ng totoo tungkol kay Dennis, sino lang ba yun? Si Wilfred lang. Meron pang isa. Matagal na rin kilala si Dennis. Kaya lang, hindi mo magugustuhan kung sino. You must have something really important to say para papuntahin ako dito. Kapal naman ang mukha mo, hindi ka na nahiya. Unless, may mas malaki kang kinakatakutan kaysa sa akin. Hindi ako natatakot sa'yo. So ano, kakausapin mo ba ako ng mabuti? O hahayaan mo marinig ng buong lugar na to? Lahat ng kalat na pag-uusapan natin. Eh bakit ka ba nag-effort na papuntahin ako dito? Para ano? Alamin kung kasama ko si Wilfred? How I wish. Kahit puntahan mo pa yung mga bahay ko at mag-search ka doon kahit walang search warrant. Okay lang sa akin, go ahead. Alam mong wala akong tiwala sa'yo. Marami ka nang ginawang kademonyohan sa akin simula nang nakilala kita. There's one thing about me. Consistent ako. Lahat kayo hindi. Naparito ka. May usapan ba kayo ni Bes? Wala naman.
Baka kasi stress o kaya pagod. Sabi niya kasi sa akin na magme-message siya pagka magkikita kami. Kaya lang, wala pang message eh. Kaya naisip ko tuloy na magdala muna ng bulaklak at saka pagkain. Nako, Dennis, wala kasi si Bes dito eh. Saan siya nagpunta? Bumalik ba ng presinto? Hindi ko rin alam. Tsaka siguro parang hindi mo naman kailangan lagi malaman kung nasan si Bes. Napatunayan pa rin sa korte lahat ng kahayupang ginawa mo sa akin. Pero may isang bagay na hindi na kailangan patunayan. Kasi totoo na. Ano yun? Na mahal mo si Wilfred. Hindi ka gagawa ng kahit ano para masaktan siya. Para mawala siya. Mukhang kilala mo rin si Dennis. At sigurado ka sa mga binibintang mo sa kanya. Pero may ebidensya ka ba? So, paano, Dennis? Text mo na lang siguro si Carol? Tapasok na rin ako sa loob kasi may gagawin pa kami. Hindi ka naman siguro magsistay, ano? Kasi wala si Bes dito. Sara ko na tong gate. Of course. Naintindihan ko. Nag-aalala lang kasi ako eh. Kasi hanggang ngayon di pa nakikita si Wilfred. Kailangan nyo na mag-ingat ng doble. Oo nga eh. Oo. So paano, Dennis? Pasok na ako, ha? Ingat ka. Sige, Dennis. Ano bang pinupunto mo? Wala na akong choice, kundi ikaw. Kailangan ko ng ebidensya laban kay Dennis para patunayan na may kinalaman siya sa pagkawala ni Wilfred. Pati sa pagkamatay ni Joy. Actually, I still ask myself kung bakit hindi ko kaagad naisip si Dennis. Ilang beses niya na akong hinarap. Pinagbintangan, inakusahan, tinulak pa nga eh. Para pagmukhang ako yung may sala. Noon nakala ko, he was just being protective of you. Pero nung nalaman ko na siya yung mystery lover ni Joy, everything made sense. Noon pa, even with Joy at Wilfred, lagi siyang andyan. Si Dennis yung parang kuya, parang mentor. Siya yung laging sumasalo, siya yung laging nagpapayo. And yung mga tingin niya kay Joy, I knew there was something there. And the way he looks at you, Carol, mag-ingat ka. Because the moment na ma-realize niya at makita niya at maramdaman niya na wala ka ng tiwala sa kanya, siya mismo ang sisira sa'yo. Hindi mo kung naghahanap ako ng takot. Hindi ako magpupunta dito. Oh, Carol, please. Humor me a little. Don't you find it strange? Huh? Imagine, ikaw at ako, finally may pareho tayong gusto. Ang hanapin kung sino ang may kinalaman sa pagkamatay ni Joy at pagkawala ni Wilfred. And for me to also prove my innocence kasi gusto kong patunayan na hindi lang ako'y kontrabida sa lahat ng kalat na nangyari kay Joy. Si Dennis, nasundan kaya niya ako? Alam kaya niya kung nasan ako? Umayos ka, Carol. Huwag kang magpapahalata. Kung gusto mo may makuha ka kay Dennis, you need to toughen up and act normal. Carol, makinig ka sa akin. Kung ayaw mo, matulad tayo kay Joy. Hello, Dennis? Hello, Carol. Nasaan ka? Dennis, sorry hindi ako makasama sa'yo ngayon. Masama kasi talaga yung pakiramdam ko eh. Ganun ba? Pero, sabi ni Fern, lumabas ka raw kanina. Oo, nagpa-check up ako. Pero pauwi na rin ako. Gusto mo ba sunduin kita dyan para sigurado ako na safe ka? Hindi na, Dennis. Magbubook na lang ako ng ride. Update na lang kita kapag nakauwi na ako. Dennis,
Salamat sa palagi mong pag-aalala at pangangamusta sa akin, ha? Sige. Basta, message mo lang ako pagka nasa bahay ka na, ha? Oo. Carol, bakit ka nagsinungaling sa akin? Panindigan mo yun, Carol. Kasi kung totoo nga may pagka-psycho yung si Dennis, the moment that he smells fear and doubt on you, tapos ka na. Inuulit ko, you might end up like Joy. Carol! Miss na kita. Ano nangyari sa kamay mo? Just a small accident. Walang dapat ikabahala. Bakit ka nang galing sa dilim? Nasaan yung kotse mo? Ako muna unang magtatanong. Iniiwasan mo ba ako, Carol? Mr. Santos? Ice responsive. Si Tiago. Sige po, tatawagin ko. Si Carol. Kailangan ko makausap si Carol. Sandali lang po. Tiago! Tiago! Hindi. Dennis. Alam mo naman na marami akong inaasikaso at inaalala, di ba? Wala pang sagot yung pagkakawala ni Wilfred. Tapos, tinatanong ako ni Leah, bakit daw hindi pa bumibisita yung daddy niya? Eh, hindi pa nakatulong na sumama yung pakiramdam ko, di ba? Totoo naman. There's too much happening all at the same time. You need to relax. Take a step back. Kaya ako nandito. I'd like to invite you to dinner. Unless nakakaistorbo ko. Of course not, Dennis. Ako nga nahihiya sa'yo eh. Kasi palagi ka nagbibigay ng oras sa akin. Tapos hindi ko naman nababalik yun sa'yo. So, is it a yes? Oo. Tama ka naman. Kailangan ko rin talaga mag-unwind. Kaya game ako kumain sa labas. Kasama mo. Saan ba tayo? Sa bahay ko. Ipagluluto kita. Unless hindi okay sa'yo sa bahay. Ikaw yung may pagkakataon para makakuha ng proof against Dennis. Gusto mo talaga makilala si Dennis? Don't just read their messages or their body language. Puntahan mo siya sa bahay niya. People are vulnerable pag nasa bahay nila. Doon lumalabas yung mga lihim. Yung mga bagay na hindi mo inaakala makikita mo. Okay. Okay naman. Bakit naman hindi magiging okay? Sige. Kunin ko na yung kotse. Ako mag-aayos. Para sa'yo. Sige. Bakit naman sasama ka pa kay Dennis? Napakadelikado. Anong kailangan ko ng ebidensya? Mawawalan na ko tayo ng oras. Baka mamaya makahalata si Dennis.
O sige, mag-ingat ka ha. Pero mayat-maya tawagan mo ko para alam ko kung anong estado mo ha. Salamat, Tito. 3 araw ka nang nawawala, Wilfred. Tuloy pa rin sa investigasyon ng mga pulis. Halos araw-araw nandun si Amber tsaka si Carol. Nagbabantay si Presinto. Yung Ronnie, nagpapakita rin. At saka yung kaibigan mo, si Dennis. Ginawa ba siya? Wala pa. Pero masyadong malapit. Masyado silang dikit. Masyadong nakabantay. Kailangan ko makita at puntahan o kausap si Carol. Wilfred, mahina ka pa. Hindi ka pa pwedeng lumabas sa ganyang sitwasyon. Siya na maraming oras na naaksaya. Kailangan na nila malaman ng totoo. Ngayon mo lang ulit matitikman yung luto ko. No? Tonight, halagaan kita. I'll cook for you. Promise. You're safe. You're in good hands. Sige. Pero, pwede naman siguro ako tumulong, di ba? Kasi mamaya gayumain mo ko eh. Kailangan pa ba? Don't worry. Wala namang biglang magpapapa-out dyan para takutin ka eh. Ako lang naman mag-isa dito eh. And I'd never let anyone take you away from me. Ano ba yan? Ang bagal-bagal ng mga polis. Hanggang ngayon wala pa rin update kay Wilfred. Ronnie, dito ka mag-focus. Attorney, how can I? Hindi nga natin alam kung napano na si Wilfred. Here's your coffee. Thank you. Makinig ka, Ronnie. Ilang araw na lang malapit ng hearing mo. Kailangan natin plansyahin ang cross-examination ng prosecution. Yung testimonies nila, every detail. Hindi pwedeng wala tayong counter sa mga iprepresent nila. Sana nga lumabas na yung totoo before the hearing. Dahil ayaw kong masabit sa kasinungalingan ng iba. Evidence, Ronnie. May nahanap ka na ba? Lalo na doon sa Dennis angle na pilit mong isinisingit. Wala pa akong hawak. But that's the beauty of it. Someone else is stupid enough to hand me everything that I need. Matagal na kayo magkakaibigan ni na Wilfred at Joy, no? Pati si Ronnie? Oo, noon. 3 lang naman talaga kami nila Wilfred at Joy. Si Ronnie, saka na lang sumingit yan. Dikit kasi ng dikit kay Wilfred eh. Si Joy lang naman talaga yung nagpasok kay Ronnie sa trio namin eh. Meron kasing charitable heart si Joy. Parang pamilya na yung turing ko sa kanila. Ako yung kuya nila. Ikaw yung constant mula noon. Ikaw yung nandyan kahit anong mangyari. Kuya nga, tulad ng sabi mo. Something like that. Kung ganun kayo ka-close, nasan ka nung namatay si Joy? Thank you, ah. At least dito, makakabanding ko si Leah. Tapos may mga tao dito sa bahay. Doon kasi sa amin, sobrang lungkot. Tapos na-anxious pa ako dahil walang balita kay Dad. I just need a distraction. Or maybe just some company. Hindi ka nag-iisa, Amber. Saka mas mabuti nga na dito ka muna. Kailangan din ni Leah ng distraction dahil wala siyang alam na nawawala yung daddy niya.
Tiago? Dad! Dad! Oh my God, Dad! Hinihingan mo ba ako ng alibay nung gabing namatay si Joy? Anong alibay? Ang ibig ko sabihin, nung namatay si Joy, nasaan ka? Ano mo nalaman? I'm sure na-devastate ka nun. Kasi alam mo kung sa akin nangyari yun, hindi ko yata alam kung paano ako magre-react kung nangyari yun kay Fern. Sana. I was prepping for an out-of-country trip. Pearl Vault research yun. Para sa bagong jewelry line. Nakalis na ako nun nung malaman ko. She was gone. Devastated ako nun. Sobrang sakit. Parang ako yung namatay. Hindi ko alam kung masasabi kong good or bad timing yung trip mo. I mean, bad kasi wala ka nung nangyari yun. I'm sure gusto mong nandun ka agad sa tabi ng mga kaibigan mo nun, di ba? Pero good pa rin kasi maswerte ka, wala ka dun. Hindi mo nakita yung gulo. Hindi mo nakita yung devastation. Bakit ba natin pinag-uusapan ito bigla? Wala lang. Naisip ko lang. Alam mo naman, sangkot din ako dun sa nangyari, di ba? And then years later, pinagtagpo kami ni Wilfred. Naisip ko lang, what if iba yung nangyari? What if ikaw ang una kong nakilala? Kung nagkataon, siguro ngayon, tayong dalawa lang. Sa simula pa lang wala nang sisingit at hahad lang sa ating dalawa. Dad, are you okay? Ano nangyari sa'yo? Do you need to go to the hospital? Alam na ba ng mga pulis na nandito ka? Sandali. Bakit ho kayo magkasama? I-explain ko na lang sa inyo, ni na Carol. Nasaan siya? Kakarating lang din ho namin. Pero kung wala ho siya sa loob, malamang nasa presinto. Nag-aantay ng update sa paghahanap sa inyo. Tatawagan ko lang ho, pero pumasok ho muna kayo. I'm just so happy you're alive. I'm so sorry, Dad. I'm so sorry. It's okay. Maybe it's okay. It's okay. Tara na. Check ko lang yung soup, ah. And then, I'll prepare the drinks. Kung hindi mo na itatanong, may background ako sa bartending. Ano nga palang cocktail drink yung gusto mo? Ako? Wala ako alam sa mga ganyan. Kahit pa sabihin mong may bar yung kapatid ko. Ikaw na lang bahala, Dennis. Surprise me? Hello, Manang. Carol, kumusta ka dyan?
Ligtas ka ba? Okay naman ako, Manang. Magdi-dinner lang kami ni Dennis. Ano, may nakita ka na ba? Wala pa. Pero Manang, bantayan mo si Leah, ha? Huwag mo siyang iiwanan. At kapag hindi ako umuwi ng lagpas hating gabi, puntahan niyo ako dito. Diyos ko naman, Carol, ano naman yung sinasabi mo? Ako nininervyo sa'yo eh. Kung ako lang naman ang masusunod, hindi kita papupuntahin dyan. Napakadelikado. Manang, okay ako. Tatawag na lang ito ko mamaya. Carol, andito na. Si Tito Dennis? All this time? Sabi na nga ba may kakaiba sa kanya eh. Pero lahat ng ebidensya, nakuha niya. It's going to be his word against mine. Pero ikaw, living witness ka. O ngayon may malay ka na, kung isasama mo yan sa affidavit at pipirma ka under oath, pwede tayo mag-request ng search warrant sa bahay niya. Pero kailangan ko munang sabihan si Carol. Ano? Tristan, nag-reply na ba? Di pa rin ho eh. Wala, cannot be reached pa rin. Carol, before my famous cocktail drinks, mag-soup muna tayo. Surprise! Saan ka galing? Ba yan? Hindi naman natawa. Phone lang. Kausap ko si Manang Pilar. Sinabi ko lang sa kanya na nandito tayo. Naghanap pa ako ng maayos na signal eh. Bakit nga ba walang signal dito? Mahina kasi talaga yung cell signal dito eh. Pero meron akong signal jammer. Kung gusto kong mag-tech detox. Especially dun sa favorite room ko. Favorite room? Parang workshop ko. I'll show it to you later. Very private sa akin yun. Pero I'm willing to show it to you. Asa na nga pala yung drink na surprise mo sa akin? Nawala sa isip ko. Nag-focus kasi ako dun sa soup eh. Gusto kasi siyang masarapin para sa'yo. Grabe yung build-up, ha? Dapat masarap talaga yan. Pero Dennis, pwede ba akong mag-CR muna? Dumiretso ka lang doon. Gusto mo ba ihatid pa kita doon? Ito naman, CR lang. Hindi na. Kaya ko na. Wilfred, Diyos ko! Manang, alam niyo ho ba kung nasa si Ate Carol? Hindi ko pa rin na siya makontak eh. Ano to? Ma'am, gusto niyo po ba? Sa inyo na rin ho to. Mumurahin, pero ma'am, ako po gumawa niyan. Bakit na kay Dennis to?
ibig sabihin, andun siya nung gabing yun. Panindigan mo yun, Caro. The moment that is lost fear and doubt on you, tapos ka na. You might end up like Joy. Dennis? Dennis, nasan ka? Sandali na lang, Carol. Almost done. Bakit lalong nawala yung signal dito? Kailangan nating makausap si ate. Kailangan niyang malaman na nandito si Kuya Wilfred at na si Dennis yung killer ni Ma'am Joy. At siya yung dahilan kung bakit nawala si Kuya. Diyos ko. Bakit? Nasaan siya? Nandun siya sa bahay ni Dennis. Manang ano? Bakit pa siya nagpunta dun? Eh, nagdududa na nga tayo kay Kuya Dennis, di ba? Eh kasi maghahanap daw siya ng ebidensya, kaya siya sumama. Perfect. Carol. Saan ka na naman pupunta? Lalo yatang nawala yung signal. Lalabas lang sana ako para mag-good night kay Leah. Sabi ko naman sa'yo eh, may signal jammer dito. Para walang istorbo. Para makapag-concentrate tayo sa moment natin. I hope you don't mind. Nakapag-billing ka naman yata kay Manang Pilar? Di ba? Here we go. Bloody Mary for 2. To us, to love, kahit subukin, hindi mawawala. To trust, kahit na minsan may nagtatangkang sumira. To honesty, dahil hanggang sa dulo, walang itatago ang pusong nagmamahal. To us, to us. Nakarating na kaya sina Tristan sa presinto? Kailangan agad natin ng backup kung talagang delikado yun si Dennis. Bilisan mo, Tiago. Kailangan natin mahuli si Dennis at makuha si Carol. Please na, sana hindi pa huli ang lahat. special mix ko yan. Ginawa kong Bloody Mary. Para lang sa'yo. Bakit ka naghahanap dito, Carol? Ginagamit mo lang ba talaga ako? Kung talagang hindi mo na ako mahal at wala ka ng tiwala sa akin, hindi na kita pakakawalan. Kahit anong mangyari.
Hinayaan mo na akong umako sa kasalanan mo. Pero ikaw pala talaga ang tunay na kriminal na pumatay kay Ma'am Joy. Hindi ako makakapayag, Wilfred. Hindi ako papayag na ikaw ulit ang mananalo. Si Lia, wala siya sa room niya. Ano bang gusto mong gawin ko? Barilin mo mismo si Wilfred while I watch. Shoot me! Isa pang puto ko.